Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Isang kakanin na sapin-sapin ang ating ibabahagi sa inyo. Isang pinasimpleng pagluto, isang pinasimpleng paggawa pero napakasarap at tingnan nyo naman kung gaano kasarap ang ating recipe. Top with coconut latik or ang sinasabi nating toasted coconut milk curd. Yan. So, kailangan lang po natin dito sa recipe ito ay 2 cups of glutinous rice flour. Paghaluan ng 1 cup of all-purpose flour. Then, mix together. Then, lagyan natin ng 1 can of big evaporated milk. Any brand, pwede. Yan, haluin natin dito sa ating mixture. Add 1/2 cup of sugar, white, at 1/2 cup of condensed milk. Yan. Then, 1 cup of coconut milk. Yan ang ating recipe. Yan po ang aking ginamit. Isang pack ng coconut gata. Yan. So, haluin po natin hanggang sa mawala po yung lumps. Yan. Para po siguradong walang lumps, strain po natin para ma-remove po natin yung mga buo-buo dito. Para mas creamy po ang ating sapin-sapin. Yan. Opo, then, strain natin. Then, i-divide natin into 3 part kasi lalagyan natin ng pangkulay at flavoring yung ating sapin-sapin. Kaya sinasabing sapin-sapin kasi different colors yan. Different colors siya na combined. May mango flavor at saka yung ube flavor natin. Yan. At saka isang classic. And ube flavor at classic. Yan po. Ihalo natin mabuti. Then sit aside natin ito for meanwhile. Kasi gumawa po ako dito ng yan, coconut latik or toasted coconut milk curd. At before natin malagyan itong ating mga molders, don't forget na mag-brush po tayo yung oil na galing sa ating latik. Yan, i-brush po natin para mas madali po yung ating pag-unmold later pag magawa na po natin. Then, una natin ilalagay yung ube flavor. Then, ganyan. Yung traditional kasi na ginagawa dati is lalagyan mo siya ng isang flavor, then iluluto mo siya, i-steam mo sandali, then lalagyan mo ulit ng ibang flavor, ganun. So, ngayon, pwede na pong pag-isahin yan. Hindi na po yung kagaya ng dati na maglalagay ka, isang kulay lang muna, tapos steam mo, tapos lalagay mo yung ibang kulay ulit. So, matrabaho siya. So, ating gagawin ay inisa na po natin yung paglagay at nilagay lang po natin ng design. Yan. Yan, ulitin po natin ang paggawa. Una yung ube. Then, careful lang po para maganda po ang pagkakalagay. Then, yung ating mango flavor at ang classic flavor. Yan. Patong-patong din naman siya. Sinasabi kasing sapin-sapin dahil different colors yan na sa isang lutuan. Pero ngayon, pinag-isa po nating paglagay at pinasimple natin, pinadali natin ang paggawa. Yan, steam po natin ito for 45 minutes. Yan, then steam po natin, maglagay po tayo ng towel, ng cloth na ganyan para iwas po yung pagtulo niyan ng tubig. So, sa medium flame, i-steam po natin ito for about 45 minutes hanggang sa maluto po. Yan. Then after 45 minutes, yan na pong ating sapin-sapin. Napakasarap ang bango as in. Humahalimuyak yung kanyang bango, yung kanyang ating ube at ang mango na combination na flavoring. Yan. So, yan sa packaging naman po. Nasa sa inyo yan kung pwede kayo maglagay sa bilao o ilagay nyo dito sa mga tub. Ganyan. So, dahil po dito, pagkain lang po namin itong aking ginawa. Actually, handa po namin ito sa nakaraang New Year. Yan. So, nilagay ko lang po ito sa bilao. Yan. Tingnan nyo ang kanyang kulay, no? So, napakadali na po ang pagluto nito. Hindi na kagaya ng dati na kailangan mo pang ilagay ang kulay na isa. Then, i-steam. Tapos, lalagyan mo ulit. Yan. Ngayon, mas madali lang po sa pamamaraang ganito. Then, lagyan natin ng top with coconut milk or ang sinasabi natin na toasted coconut milk curd. Yan. So, meron pa akong content nito kung paano ko to ginawa. Separate video po. So, yan. So, yung ating sapin-sapin ay
Napakasarap, napaka-yummy talaga yan. So, alam nyo ba ang combination ng latik o latik sa ating sapin-sapin ay perfect talaga. Tapos, yung paghalo mo talaga ng all-purpose flour dito sa glutinous rice flour ay kahit naka-ref, kahit na magdamag siya naka-ref, pagkainin mo siya ay napakalambot pa rin. Yan po yung sikreto ng paggawa ng sapin-sapin. Hindi siya puro glutinous rice flour lang. Kasi kaya lagyan mo siya ng all-purpose flour para kahit naka-ref asin malambot pa rin. Hindi siya nagbabago ng lasa. Yan. Sana po magustuhan yung ating recipe. Thank you so much.